sa araw na ito, isang natatanging kasaysayan ng isang Muslim ang inyong maririnig at ito ay ilalahad ni Almanzor. Isa lamang akong pangkaraniwang lalaki na marunong magmahal. Una kong minahal si Fatima, isang babaeng maganda, matalino at mataas ang pinag-aralan. Sa totoo lang, mas mataas ang estado niya sa buhay. Ngunit hindi yun naging hadlang para mapangasawa ko siya. Nagsumikap ako sa buhay at kinalaunan, naabot ko rin ang aking pangarap, ang maging isang abogado. Hanggang sa nakilala ko si Celine, isang babaeng taga Iloilo. Mabait siya at simpleng-simpleng babae lamang. Malayong malayo kay Fatima. Pero hindi ko yun pinansin dahil muling tumibok ang aking puso. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Hello, Almanzor. Ay, salamat. Sinagot mo lang ngayon. Kanina pa ako tumatawag. Oh, sorry. Busy lang ako. Alam mo naman, gumagawa ako ngayon ng thesis. Wish me luck, hon. Siya nga pala, Fatima. Kaya pala ako tumawag sa'yo para... hingin ko sana ang permiso mo eh. Permission? Para saan? Kung po pwede sanang mag-asawa ko ulit. Alam mo kung gaano kita kamahal, Fatima. At ginawa ko ng lahat para maging mabuting kabihang. Pero hindi ko inaasahan na titibok pa rin ang puso ko para sa ibang babae. Anong pangalan niya? Taga saan? Galing ba sa kilalang pamilya? Celine ang pangalan niya. Nagmula siya sa simpleng pamilya. Kung gusto mo mag-asawa uli, bahala ka. Para kapag wala ako, pwede siyang pagbalingan mo ng pagmamahal. Kung gano'n, pumapayag ka na? Oo. Pero, sa isang kondisyon. Ano yun? Huwag na huwag mong ipagkakait sa akin ang lahat ng karapatan ko bilang una mong asawa. Kasama doon ang paglalaan mo pa rin ng atensyon sa akin. Oo, Fatima. Pangako, hindi ko yun ipagkakait sa'yo. Congratulations, Almanzor, Celine. Maraming salamat sa inyo, Tita Luraima. Masaya po kami ni Celine na nakadalo kayo sa espesyal na okasyon na ito sa buhay namin. Maraming salamat sa mga pagbati ninyo. Walang anuman yun. Hiling ko kay Allah na maging mabunga ang inyong pagsasama. Almanzor, anak, binabati ko kayo ni Celine. Naway maging masayang pagsasama niyong dalawa. Salamat po, Pa. Huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, magiging mabuting asawa po ako sa anak ninyo. Oo, Celine. Mahalin at alagaan mo yang si Almanzor. Ikaw ang pumuno ng lahat ng pagkukulang ni Fatima sa anak ko. Pa, hindi naman po nagkukulang sa akin si Fatima. Ginagawa pa rin naman niya ang ilang obligasyon niya sa akin kahit na nasa malayo siya. At saka nangako naman po siya sa akin na babalik na siya ng Pilipinas sa susunod na buwan. Isa din po si Fatima sa nag-asikaso ng walima, kahit nasa ibang bansa po siya. Nabalitaan ko nga na siyang kumuha ng designer ng mga damit natin. O, paano? Bigyan niyo ko ng maraming apo, ha? Pangako, Pa. Bibigyan namin kayo ng maraming apo para mas masaya ang pamilya. Celine,
Alika, narito na si Fatima. Sandali. Ito na ako. Ikaw pala si Celine? Ibang-iba itsura mo sa pinadalang litrato sa akin ng asawa ko. Pasensya na kayo kung ganitong hitsura ko ngayon. Naglilinis kasi ako ng banyo ngayon eh. Pero mamaya magpapalit ako ng damit. Almanzor, nasaan yung maid nating si Tinay? Pinaalis na namin ni Almanzor yung kasambahay. Kasi kaya ko naman yung mga gawaing bahay. At saka, para makatipid na rin sa gastusin. Napaka-domesticated mo pala. Ha? Siya nga pala, Celine, dito na uli titira si Fatima for good. Tapos na kasi ang studies niya doon sa Malaysia. Ha? Ititira mo kaming dalawa? Sa iisang bahay? Ako pa rin, ang first wife. So, tulad mo, I have the right na tumira dito. Hindi ko naman inaalis sa iyo ang karapatang yan. Pero, Huwag kang mag-alala, ha? Nakakasundo mo si Fatima. Hindi siya typical na babaeng Muslim. At saka malawak naman ang pangunawa niya. Dear, hinaantok na ako. San ba yung kwarto natin? Sandali lang, Fatima. Celine. sige, aayusin ko yung guest room. Para yun ang magiging kwarto niya. Anong guest room? Hindi ako matutulog doon. Sa master's bedroom ako matutulog kasama si Almanzor. Anong sabi mo? Doon ako sa master bedroom Kung gusto mo, natutulog ikaw ang matulog doon sa guest room. And, for your information, mas may karapatan akong matulog sa master's bedroom kasi ako ang unang asawa. Huwag na kayong magtalo. Kung gusto ninyong matulog pareho sa master's bedroom, okay lang sa akin yun. Magsama kayo ron. Doon na lang ako sa guest room. Ano yun? Dapat tayong dalawang magkasama sa kwarto. Hindi ang second wife mo. Sige na. Ako na ang matutulog sa guest room. Celine, sigurado ka ba? Mahal ko? Oo. Ako na ang magpaparaya. Total, second wife mo lang naman ako. Kakainis yung Fatimang yan. Panay ang pasiklab kay Almanzor. Pabida masyado. Kala mo kung sino makapag-utos sa akin? Ako nga nag-volunteer ako maglaba, mamalansya, maglinis ng bahay, pero hindi ako alila. Samantalang siya, buong maghapon na kahilata. Tapos puro lakwatsa, shopping, nightlife lang ang alam. Ano ba nakita ni Almanzor sa babaeng yon? Ay, nako. Namumuro na sa akin ng babaeng yun. Oh, honey. Tamang-tama pagbaba mo. Oh. Nakahanda na yung pagkain para sa'yo. Ay, naku. Nagluto din ako ng pagkain mo. Celine, Fatima, salamat. Nag-abala pa kayo sa makakain ko. Sisipag talaga ng mga asawa ko. Alam kong namimiss mo yung luto ko, kaya pinagluto kita ng paborito mo. Ay, ganun ba? Teka, wag mo sabihin sa akin na beef rendang yung niluto mo. Beef rendang nga ang niluto ko. Hindi na niluto ko eh. Oo, ang hilig mo palang manggaya. Excuse me, hindi kita ginaya. Baka ikaw pa nga nang gaya sa akin. Sandali, huwag kayong mag-away. Sige. Kakainin kong lahat ng niluto ninyo. Halika kayo, maupo na kayo, saluhan niyo ko. Matikman nga itong niluto mo. Bakit ganito? Ang alat naman ng beef rendang mo. Celine, ganyan talaga ang gawa ng mga maranaw. Ay, tama lang naman ang alat nito. Sakto sa panlasa ko. Patikim nga rin ng beef rendang mo. Ang tabang naman. Hindi matabang yan, ah. Kurang sa alat at tanghang. Ay, naku, sigurado ako, hindi yan magugustuhan ni Teka Alman. muna, Fatima. Nahalata ko na nanadya ka na sa akin, ah. Bakit porket ikaw ang unang asawa, magmamagaling ka na? Huh? Wala ka nang ginawa kundi magpasikat kay Almanzor? Ako? Nagmamagaling? Nagpapasikat? Excuse me, Celine. Not my time. Tigilan niyo na nga yan, ha?
Para rendang lang, nagtatalo na kayo. Halika na, kumain na tayo. Anyway, honey, nag-prepare pala ako ng biryani rice. Perfect yan para sa rendang. Oh, itabi mo na yan. Hindi yan masarap. Teka nga, sumusobra ka na, Fatima. Ano ba gusto mo, ha? Away mo, ha? Tama na, tumigil kayong dalawa. Pwede ba? Piste. Napipiko na ako sa inyo eh. Kung gusto niyo magpatayan, doon kayo sa bundok. Huwag dito. Para kayong mga walang pinag-aralan. Diyan na nga kayo. Wala na ako nagkanang kumain. Oh, Celine, tamang-tama. May pag-uusapan tayo ni Almanzor. Tungkol naman saan ang pag-uusapan natin? Since dalawa tayong asawa niya at pareho tayo naghahanap ng panahon na makasama siya. Pag-usapan natin kung paano ang paghahatian nating dalawa. Naisip ko yun para matigil na yung mga away at pasiklaban natin sa isa't isa dahil nag-aagawan tayo sa oras niya. Nachichipan kasi ako. O anong gusto mo mangyari? Total, ako ang unang asawa. Sa akin lang si Almanzor ng Monday, Wednesday at Friday. As in, sa tabi ko siya matutulog. At ako lang ang mag-aasikaso, hahalik, yayakap. Basta lahat ng ginagawa ng isang asawa sa kanyang kapiyak. Anyway, ikaw, makakasama mo si Alma ng Tuesday, Thursday at Saturday. Don't worry, iyong-iyo lang siya sa mga araw na iyon. At hindi ako makikialam sa anumang gusto niyong gawin sa mga araw na iyon. Pero siyempre, ganun ka rin sa akin kapag araw ko naman. Huwag kang makikialam sa amin ni Alman kahit anong gustuhin namin gawin. Okay ba sa'yo yun? Wala akong problema doon. So, deal. Madali ka rin palang kausap, Celine. Paano sa araw ng linggo? Pagsasaluhan ka namin dalawa ni Celine. Okay ba sa'yo yan? Akala kong may pahinga lang ako. Pero Celine, sino man ang unang mabuntis ni Almanzor sa ating dalawa? Pwedeng mabali pansamantala itong usapan natin hanggat buntis ang isa sa atin. Bali siya yung magkakaroon ng karapatan sa oras ni Almanzor. Okay. Mabuti naman at okay sa'yo. So, Celine, gusto ko lang ipaalam sa'yo. Buntis ako. Ha? Magkakaanak na kami ni Almanzor after our 6 years of marriage. Magkakaanak na kayo? Total naman, ayos lang sa'yo ang mga pinag-uusapan natin. I expect na didistansya ka muna kay Alman at hahayaan mong mapunta sa kanyang attention hanggat buntis ako. Congratulations, Mr. and Mrs. Ahadas. Here's your baby son, Jikirom Ahadas. Oh, thank you, Doc. Almanzor, look. Ang cute naman ang anak natin. Kamukhang-kamukha mo. Oo nga. Ang cute-cute niya. Hindi ba, Celine? Oo. Congratulations sa inyong dalawa. At malusog ang anak ninyo. Thank you, Celine. Ikaw ang nagdala sa akin sa ospital at nag-alaga habang wala si Almanzor. Sobra kong na-appreciate ang efforts mo. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa ang ganitong setup natin. Anong ibig mo sabihin? Kahit naligal mo akong asawa, para akong kirida na namamalimos ng pag-ibig at atensyon sa'yo. Nagtatampo ka ba sa akin dahil nabibigyan ko ng mas matinding atensyon sina Fatima at Jiki? Naiintindihan ko naman na mas kailangan ni Fatima ang atensyon mo dahil sa sitwasyon niya ngayon. Pero Almanzor, kailangan din naman kita eh. Celine. Kailangan ko din maramdaman ang pagmamahal mo. Kailangan ko din makita sa iyo yung pag-aalala mo sa akin.
Gusto kong maramdaman na nag-i-exist pa rin ako sa buhay mo. Patawarin mo ako, Celine, kung hindi kita nabibigyan ng masyadong atensyon. Pero ipinangangako ko sa iyo na simula ngayong araw, hahatiin ko na sa inyong dalawa ang aking atensyon. Sino ba sa amin ni Fatima ang mas mahal mo? Pareho ko kayong mahal. Hindi ako naniniwala. Isa lang ang kayang mahalin ng puso. Kung mahal mo kaming pareho, sigurado isa sa amin ang mas nananaig sa puso mo. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa amin ang mas mahal mo? Ako o siya? Mamili ka na sa amin. Wala akong pipiliin sa inyong dalawa. Kung ayaw mo mamili sa amin ni Fatima, sige. Ako na lang ang magpaparaya. Baka umalis na lang ako sa buhay mo. At, hindi. Hindi, Celine. Ayokong umalis ka. Mahal na mahal kita. Mansoor! Celine, pakiusap. Huwag mo kong iiwan. Mahalaga ka sa buhay ko dahil mahal na mahal kita. Alam ko, naninibago ko pa rin sa ating sitwasyon. Pero ginagawa ko naman ang lahat. Fatima? Oh, para sa'yo. Oh, isang plastic na puno ng hinog na mangga. Alam kong paborito mo yan. Siya nga pala, bumili na rin ako ng 3 lata ng gatas ni Jiki. Para hindi ka nalalabas at mag-focus ka na lang sa pag-aalaga sa anak mo. Thank you, Celine. Alam mo, na-appreciate ko yung mga ginagawa mo para sa amin ng anak ko. Alam kong pareho nating mahal si Almanzor. At sa tuwing nagtatalo tayo, nasasaktan ang asawa natin. Pili natin itong mga pasiklaban sa isa't isa. I'm sorry sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Ako rin. Patawarin mo na rin ako sa mga nagawa kong mali. Siguro panahon na para magkabati na tayong dalawa at magsimula ng panibagong kabanata sa ating buhay. Hindi lang ito para kay Almanzor, kundi para na rin sa katahimikan ng mga pamilya natin. Tama. Kaya simula sa araw na ito, magkaibigan na tayong dalawa. Ibinili ko ng sariling bahay sa Celine na malapit din sa unang bahay para maiwasan na ang hindi pagkakaunawaan sa aking pamilya. Hindi rin nagtagal, nasanay na rin siya sa ganung setup. Sa ngayon, 2 na ang anak ko kay Celine, habang 4 naman kay Fatima. Close na rin ang 2 kong asawa at nagtutulungan sa isa't isa. Ako si Almanzor at ito ang aking buhay. Walang gusot sa loob ng pamilya ang hindi nasusolusyonan ng pagbibigayan, pagpaparaya at pagkakaintindihan. Maging open tayo, lalo na sa ating asawa. Huwag hayaang lumala ang gusot. Pag-usapang mabuti ang problema at palagi nating isaalang-alang ang damdamin ng bawat isa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Susan Robles, at June Martin Legaspi sa papel na Almanzor. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang
Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na minsang natakot harapin ang paglipas ng panahon at ang pagsapit ng kanyang tapit hapon. Siya ay si Josue. Tatlo kaming magkakaibigan sa aming barangay. Ako, si Mando, at si Honesto. Lumaki kami magkakasama at tumanda ring magkakasama. Akala namin, habang buhay lang ganon ang aming kalagayan. Ngunit sa pagdagdag ng aming edad taon-taon, nababawasan din ang araw na maaari pa kaming manatili sa mundo. At ang katotohanan yun ay nagdulot sa aming tatlo ng labis na takot. Oh, uminom muna kayo nito sa labat. Ito ang nararapat sa atin. Tama ka, Mare. Kung kapeng iinumin namin, baka gising kami magdamag. Tama. Masarap tong salabat na to. Nilagyan ito ni Marciana ng honey, di ba? Ay, oo. Ay, siya. Maiwan ko muna kayo. Ay, salamat, Mare, ha? Oh, biskwit. Galing to sa anak ko. Imported daw to, kaya masarap. Tikman niyo. Aba, naku, mukha ngang masarap, Josue, ha? Kaya lang, kaya pa kaya yan ang ipin ko. Malambot lang ito. Tikman mo muna kasi. Ay, teka. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Ador? Oy, yan din sana ang ikukwento ko. Naunahan mo lang ako, eh. Inatake, di ba? Oo. Maayos pa naman daw yun. Wala namang dinaramdam. Maliban sa parang tumutusok-tusok sa dibdib, kaya nagpadala sa anak niya sa ospital. Kaya lang, pagdating sa ospital, bigla na lang daw nangisay. Ay, no. Atake na pala yun sa puso. Ganun lang kabilis, pare. Uy, hindi naman yun manginginom, hindi ba? Oo, walang bisyo yun. Siguro, dumating na tayo sa panahon. Kailangan na nating maging handa anumang oras. Ay, maging hanggang mamatay. 60 anyos pa lang tayo. Ang sabihin mo, 60 anyos na tayo. Mapalad na tayong nabiyayaan tayo ng 6 na dekada dito sa mundo. May iba na 40 anyos pa lang eh. Binabawian na ng buhay. Ay, naku, wala pa akong apo. Ayoko pang mawala. Magdiriwang pa kami ng asawa ko ng golden anniversary namin. Kaya dapat umabot pa ako ng 80. Oo, Swe. Kalabisan na naman yata yan. Bakit? Kung maaari nga umabot tayo ng 100 taon mas mainam sana. Uy, kanina ka pa nagbubuntong hininga dyan. Ano ba pinoproblema mo? Marciana, naisip mo na ba? Paano kung mamatay na pala tayo bukas? O kaya mamaya? Taong to, bakit na naman iisipin yan? Walang sino man sa atin na makakahula kung kailan tayo kukunin ng Diyos. 6 na dekada na tayo sa mundo. Pero pakiramdam ko, napakarami pa nating hindi nagagawa. Hindi nararanasan. May panahon pa tayo. Kaya kung may gusto kang gawin, maaari mo pang gawin. Paano kung bigla na lang sa ating bawiin ang ipinahiram na buhay ng Diyos? Wala naman tayo magagawa. Natatakot ako, Marciana. Josue, ano ka ba? Natatakot akong
mamatay. Pabili nga po ng salmon. Ate Gigi! Ay, Elay! Namamaleki ka rin pala. O ano yung mga pinamili mo? Eto, panay gulay kasi si tatay. Hindi naman pwede na sa kanya yung karne at mga matataba. Ay, oo, tama ka. Kaya nga ako matagal mamalengke. Kasi si mama at si papa, marami nang bawal kainin. Mahirap pala, no? Kapag matanda na. Sinabi mo pa. O, kumusta nga palang tatay mo? Magba-birthday siya sa susunod na buwan, hindi ba? Oo, ate. Pumunta kayo sa bahay, ha? Naku, kami pa bang mawawala? Alam mo naman ang tatlong yon, si tatay at si Mang Mando, tuwing may special na okasyon, aba, hindi pwedeng hindi sila kumpleto. Dapat sana kumakanta tayo ngayon sa videoke. Ba't naman bigla mo na lang kaming iniwan, Onesto? 61 na sana siya ngayon. Uy, Mang Mando, Ah, Mang Josue. Elay, nakikiramay kami. Salamat po sa pagpunta ninyo. Elay, ano ba nangyari? Ang nabalitaan ko, tumaas ang presyon ng dugo niya, kaya pabalik-balik sa klinika. Oo nga po. Minomonitor nga namin yung presyon ng dugo niya kasi madalas siyang mahilo. Ganon? Akala namin madadala ng maintenance niyang gamot. Wala rin po. Naku, Inatake pa rin siya. ay naku. Siguro oras niya na rin po talaga. Kahit gustuin man namin madugtungan pa ang buhay niya. Wala na kami magagawa. Tatagan ninyo ang loob ninyo, Elay. Ang nanay mo, Ayun po, panayang iyak. Pero naririto naman po yung mga kapatid ko. Kaya alam ko po, mapapanatag din si nanay. mula ngayon, kaming dalawa na lang ni Mando ang magkasama. Oswe, Sino kaya susunod sa... Two, Nasaan na ba si Papa? three. Pa! Bakit? Anong ginagawa niyo? Nag-exercise. Nag-exercise kayo rito sa bakura natin? O dapat niyaya niyo si Mama? Naglalaba. Yun na raw ang exercise niya. Ay, nakagrabe ang pawis ko. Parang naging conscious kayo masyado sa kalusugan niyo mula nang mawala si Mang Honesto. JJ, ayoko pa mamatay. Malulungkot ang mama mo kapag nawala ako. Huwag kayong mag-alala. Alam ko mahaba pang buhay niyo. Dahil bibigyan kayo ng Diyos ng mahabang buhay. Kasi mabuti kayong tao. Oh, tsaa, Salamat, Marciana. Ay, kukunin ko na itong isang upuan, ha. Dalawa na lang naman kayo dyan. ay, marami na naman sanang kwento si Onesto kung naririto siya. Nasaan na kaya siya ngayon, Mando? Ha? Hindi natin alam. Tayo kaya? Pag dumating ng araw na mawawala na tayo, saan kaya tayo mapupunta? Yan ang iniisip ko ngayong mga nakaraang araw Alam mo, natatakot ako. Dahil hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Baka naman mapunta tayo sa langit. Hindi naman tayo mga masasamang tao, di ba? Buong buhay natin, inalay natin para pagsilbihan ng ating pamilya.
Ikaw, pinagsilbihan mo ng mahabang panahon ng ating bayan bilang isang pulis. Tama ka. Ginugol natin ang buong buhay natin para magsikap. Makapagpundar para sa ating mga sarili at sa ating pamilya. Nag-iipon tayo ng pera. Bumili ng lupa, ng bahay. Pero lahat ng yun, hindi naman natin madadala kapag tayo'y namatay na. Parang nawawalan na ng saysay ang lahat kapag namamatay ang isang tao. Ang katawan natin na ginamit natin para maitaguyod ang ating mga pamilya at matupad ang ating mga pangarap, ilalagay lang sa isang mahabang kahon o kaya sa isang maliit na lalagyan ng amo. Ay, kaya dapat. Siguro habang nabubuhay tayo, gawin na nating makabuluhan ang bawat araw. Dahil kapag binawi na ang ating buhay, wala na. Tapos na. Magiging alaala na lamang tayo. Oh, Mang Mando! Mang Josue! Ay, Naparito Elay. po kayo. Oo. Tuloy po. Eh kasi naalala namin. Anibersaryo ngayon ni Honesto, hindi ba? Bukas pa po. Ako, ay, makakalimutin na talaga tayo. Ayos lang po yan. Oo, salamat naman. Oh. Pero sana'y huwag kang magkaganyan pagtanda mo, Elay, ano? Tama ko kayo, Mang Mando. O sige po, maupo po kayo. Ikukuha ko kayo na maiinom. Ah, wag na. Ibibigay lang namin ito. Oh, ano to? Cake? Eh, arawan niya sana ngayon. Ah, Eh, dahil wala na siya, kaya... yun na lang ang kumain niya, ha? naku. Napaka-thoughtful niyo po talaga. Kung nandito pa si tatay, tiyak na maluluhanan naman yan sa tuwa. Emosyonal pa naman yun. Namimiss na namin siya ng Mang Mando mo. Oo. Kaya lang, iniwan niya kami kaagad. Hindi man lang siya nagpaalam sa amin. Kaya nga po eh. Kagalitan niyo nga lang po siya kapag nakita-kita ulit kayo sa langit. Ang ibig ko pong sabihin, pagkatapos ng napakahaba pang mga taon, hindi naman po ngayon. Hindi pa naman po kayo susunod sa kanya. Akala ko eh. Lamay na rin ang pupuntahan ko eh. Walang yaka. Akala ko ba nag-iingat ka? Eh bakit ikaw naman itong la-ospital? Pneumonia raw. Buti nga, naagapan. Naku, magpe-face mask ako. Ikaw ngayon magpagaling ka nga. Huwag mo kong uunahan. Alam mo naman kapag nawala ka, mag-isa na lang ako. Ah, Mando. Akala ko nga mamamatay na ako. Naghahabili na ako sa mga anak ko nung isang araw. Naku, Takot ako. Akala ko hindi na ako gagaling. Mabuti at bumuti na ang pakiramdam ko. naku, huwag mo kang isipin yun. Ay, magdiriwang pa kayo ng golden anniversary nyo ni Marciana. Ha? Sana nga. Oo. Sana nga humaba pa ang ating buhay. Ma, hindi pa ba tayo uwi? Kanina pa kayo rito. Kanina pa tayo. Gabi na, 9:00 na. Gigi, Bumalik na lang kayo bukas. isang taon nang nakalilipas. Binisita ako sa ospital ng Mang Mando mo.
para sabihan na magpalakas. Sinong mag-aakala ngayon? Mawawala na rin siya. Mag-isa na lang ako. Magkasama na sila ni Ernesto ngayon. Talagang ganyan ang buhay pa. Natatakot akong mamatay. Pero masakit naman ang maiwan dito sa mundo ng mga taong mahalaga sa'yo. Pa, naririto pa naman kami. Wala kayong magagawa kundi magpatuloy kahit na masakit at malungkot. Ipagpasalamat na lang natin na kayo. Naririto pa. Malakas at malusog. Mando, paalam na muna. Babalik ako bukas. Kung papunta ka na kay Ernesto, kumusta mo na lang ako sa kanya. Nawala man kayo na maaga, mananatili naman kayo dito sa puso ko, aking mga kaibigan. Sa awa ng Diyos, sa susunod na buwan, magdiriwang na ako ng 70 anyos ko rito sa mundo. Ganun pa man, hindi na gaya ng dati ang aking araw-araw na buhay. Nabawasan na ang saya dahil wala na ang aking mga matalik na kaibigan. Ang napagtanto ko lamang ay totoo ngang lahat. Tayo ay mamamatay. Mas mainam kung mas maging magaan ang loob nating tanggapin ang katotohanan ito. Sa ganitong paraan, mas magagawa natin ang ating mga gustong gawin habang naririto pa tayo at mas mabibigyan natin ng halaga ang bawat araw na ibinibigay sa atin para mabuhay. Ako si Josue at ito ang aking buhay. Ang buhay ng tao, kasing ikli lang daw ng kitling o kwit na nagdurugtong sa taon ng ating kapanganakan at sa taon ng ating kamatayan. Kaya habang tayo ay nabubuhay, let us live life to the fullest. Mga nagsiganap, Phil Cruz, June Ligaspe, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Lionel Benamin sa papel na Josue. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Miar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lapano. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Jopay. Ako'y isang kabataan na namulat ng maaga sa kahirapan ng buhay. Simple lamang ang aking pangarap, ang umasenso at maiangat ang kabuhayan ng aking pamilya. Paano ko po yun magagawa? Ito po ang aking buhay. Sa wakas, naibenta rin natin yung mga uling sa palengke.
Beruin mo, 2 bundok at 3 ilog ang tinawid natin para lamang makarating dito sa kabayanan. Tay, nagugutom na po ako. Ay, sige. Tara't pumunta tayo dun sa kalapit na bakery para bumili ng makakain. Tara. Oh, ayan. Tingnan mo, anong tinapay ang gusto mong kainin? Ito pong ensaymada. Ali, isang ensaymada. At saka isa rin nito, ano? Tsaka 2 soft drinks. Sige po, sandali lang. Ate! Pabili rin po! Dalawa po nitong pandikoko. Ay, saan nang punta mo? Bakit nakasuot ka ng ganyan? Papasok ako sa school. School? Oh, Ano ba ginagawa niya dun? nag-aaral. Bakit kailangan mong mag-aral? Sabi ni Mama, kailangan daw mag-aaral. Para matupad ko yung mga pangarap ko. Ganun ba yun? Ikaw, nag-aaral ka ba? Hindi. Japay. Ito na yung ensaymada at soft drinks mo. Tara. Kailangan na tayo sa ating sityo bago pa lumubog ang araw. Sige po, Tay. Jopay, anak. O, eto. Ito yung niluto kong pastil. Binalot ko na sa dahon ng saging para makain mo habang naglalakad ka papuntang eskwelahan. Salamat po, Nay. Sigurado po akong hindi ko mapapansin ang pagod sa sarap ng niluto niyo. Pero anak, palagi ka mag-iingat ha. Lalo na't 3:00 pa lang na madaling araw ngayon. Nagkalat pa rin ang mga mababangis na hayop sa paligid. Huwag po kayong mag-alala. Palagi naman po akong may dalang kawayan na may tusok sa dulo. Sakaling lusubin ako ng mababangis na hayop, ay pagtatanggol ko po ang aking sarili. Ay, Alis na agad yung anak mo. Opo, Tay. 6:00 po ng umagang pasok ko. 3 oras po ang lakaran mula dito hanggang sa eskwelahan namin. 2 bundok at 3 ilog ang kailangan niyang tawirin para lamang makapag-aral. Bakit naman kasi kailangan pa niya mag-aral? Bakit hindi na lang siya tumulong sa atin sa paghahanap buhay? Tumutulong naman siya sa atin. At saka, hayaan na natin ang anak mo sa pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral. Pag nakatapos po ako ng pag-aaral, makakahanap po ako ng mas magandang trabaho at malaki po ang maitutulong ko sa pamilya. Hindi matutupad yung pangarap mo. Sa lugar natin, ni isa, walang nakatapos ng pag-aaral. Ang importante lang, marunong ka magtrabaho at dumiskarte. Mabubuhay ka na. O, siya. Sige na, Jopay. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa sa pagpasok. Sige po, Nay. Tay, alis na po ako. Class, si Rizal ay merong 2 nobelang sinulat. Ito ay... Tama kayo. Jopay, halos kalahating oras ka nang late sa klase ko Teacher Bart, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Sa susunod, agahan ko po pag-alis sa bahay. Pagod na pagod ka. Pumunta ka muna doon sa upuan mo at magpahinga ka. Opo, Teacher Bart. Oh, Jopay, bakit hindi ka pa nagre-recess? Wala ka bang baon? Nakain ko na po yung baon ko habang naglalakad papasok sa eskwelahan kanina. Nabalitaan ko nga na 2 bundok at 3 ilog ang tinatawid mo kada araw makarating lang dito.
Alam mo, Jopay, natutuwa ako sa'yo. Kasi kahit mahirap makapunta dito, tinitiis mo para makapag-aral ka. Ay siya nga pala, dinalang kita ng pagkain. Mas magandang may laman ng sikmura para madali mong matutunan ng lessons natin. Salamat po. Ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap mo makatapos ng pag-aaral. Balang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Ginabi na ako ng uwi. Lakas kasi ng ulan kanina. Hindi tuloy ako makadaan. Masyadong maputik yung mga bundok at mabibilis ang agos ng tubig dun sa 3 ilog. Kailangan ko patuloy magpatila. Nandito na ako sa tapat ng barang-barang namin. Bakit kaya madilim? Walang tao. Jopay! Ay, Ako, mabuti dumating ka na. Mang Ramon! Alam niyo po ba kung nasaan sina Inay at Itay? Yun nga sasabihin ko sa'yo ngayon. Ang nanay mo, natagpuan ng tatay mo na nakahandusay sa loob ng bahay nyo. Ha? Ayun, kasama sina kumparing Ingo at Manoy. Dadalhin nilang nanay mo sa ospital sa Kabayanan. Ano pa? Oo. Ay, Diyos ko! Ang Inay! Kumusta na kaya si Inay? Diyos ko po, huwag niyo sana siyang pabayaan. Sana iligtas niyo po siya. Ay, ito na pala si Itay at mga lalaking kapitbahay namin. Buhat-buhat nila si Inay na nakaupo sa itinaling kumot sa kawayan. Anak, narito na kami. Nay! Ay, salamat sa Diyos! Buhay kayo! Jopay, Nay! anak, Hirap ang nanay mo na makapagsalita bukod sa paralisado ang kanang paa niya dahil sa stroke. Ganun po ba? Mga kasama, tulungan niyo akong ibabasa at paupuin dito sa upuang kawayan. Alalayan niyo lang. Ayan. huwag kang mag-alala, anak. Ay, Gagaling din ako. ayan. Naubos niyo na po yung niluto kong lugaw para sa inyo, Nay. Nabusog po ba kayo? Salamat, anak. Pasensya ka na kung nahihirapan ka sa pag-aalaga sa akin. Wala po yun. Mabuti naman at inaalagaan mo nanay mo. Anak, siya nga pala. Oh, Puminto ka muna sa pag-aaral. ano po? Walang mag-aalaga sa nanay mo. Nasa trabaho ako pag-araw. Tayong 3 lang naman ang nandito sa bahay. Huminto ka na sa pag-aaral para makatulong ka sa nanay mo. Sige po. Bukas pupunta ako ng eskwelahan para magpaalam kay Teacher Bert. Teacher Bert, titigil na po ako sa pag-aaral para maalagaan ko po ang nanay ko na may sakit. Ganun ba? Opo. Nakakalungkot naman, Jopay. Nakakapanghinayang. Dahil ikaw ang pinakamatalino sa buong klase. Pero naiintindihan ko kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Maraming salamat po. Dahil naging mabuti po kayo sa akin. Mamimiss ko po kayo, Teacher Bert. Ako rin, Jopay. Mamimiss din kita.
Kung mapagdesisyonan mong bumalik ulit sa pag-aaral, lumapit ka lang sa akin. Tatanggapin kita ulit sa klase ko. Ayan. Nay, naigagalaw nyo na yung kanang paa nyo. Tsaka bumabalik na rin sa normal ang inyong bibig. Nawawala na po yung iwi. Dahil yan sa pag-aalaga mo sa akin ng ilang buwan, nagpapasalamat ako sa iyo at sa Diyos kasi nadugtungan ang buhay ko. Konting panahon na lang at makakalakad na uli kayo. Oh, anak. Tay, Eto, nakabili lang ako ng gamot ng nanay mo. ay, pagod na pagod kayo, Tay. Magpahinga po muna kayo. Inutang ko yan sa kaibigan ko dun sa kabayanan. Sabi ko, babayaran ko siya pag nakabenta ulit tayo ng uling. Pero Berto, malaki na ang utang natin sa mga kapitbahay at kakilala natin. Oy, Hindi na natin mapapayaran lahat yun. ako na ang bahala doon. Hahanap ako ng paraan. Si Jopay baka pwede makatulong sa'yo. Uy, sino mag-aalaga sa'yo kapag nagtrabaho si Jopay? Naigagalaw ko ng mga paa ko. At bumalik na sa normal ang pagsasalita ko. Makakaya ko na ulit mag-isa dito sa bahay. O, ano Jopay? Kaya mo ba maguling? Sige po. Tutulong po ulit ako sa inyo sa pag-uuling. Pero susubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa kabayanan para medyo malaki po yung sasahurin ko. Ano naman trabaho ang papasukin mo kung sakali? Kasambahay po. Ang sipag mo maglinis, Jopay. Maayos at pulido din ang gawa mo. Gusto ko yan. Salamat po, Ma'am Gina. Anyway, eto palang sahod mo para sa buwang ito. Ay, Ma'am. Sobra po yung pasahod niyo sa akin. Talagang sinobrahan ko na. Tutal, masipag ka naman at mapagkakatiwalaan. At saka para makatulong na rin yan sa pamilya mo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Ito ang eskwelahang pagmamayari naming mag-anak. Binuo ito ng aking mga magulang na kilalang pioneers of education sa lugar natin. Anyway, we offer basic education from kinder to junior high school. But last year, nag-open na rin kami for senior high school. Ang laki po ng school ninyo, Ma'am Gina. At maraming mga estudyante. Buti pa po sila. Nag-aaral. Gusto mo bang bumalik ulit sa pag-aaral? Opo. Pangarap ko pong makapagtapos ng pag-aaral para makahanap po ako ng magandang trabaho at umasenso ang buhay ng aming pamilya. Alam mo, Jopay, sa 7 buwan mong pagsisilbi sa akin, tinuring na kitang parang tunay na anak. Handa kong suportahan ang mga pangarap mo. Talaga po, Ma'am Gina? Oo, pag-aaralin kita hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Basta ipangako mo lang sa akin na mag-aaral ka mabuti at hindi mo sasayangin ang opportunity na ibibigay ko sa'yo. Opo, opo. Pangako po, hindi ko po sasayangin ang mga pagkakataong ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat po. Sinong inaabangan mo? Ay,
Siyempre ang anak natin. Ngayon daw siya uuwi. Ay, ayan na siya. Ayan na si Jopay Berto. Tay! Jopay! Anak! Nandito na po ako! Anak! Anak, kumusta ka na? Ay, ito po. Ayos naman po ako. Kayo po ni Itay. Oo, huwag ka mag-alala sa amin ng nanay mo. Maayos naman kami dito. Buti naman at bumisita ka uli dito. Namiss ka namin. Namiss ko rin po kayo. Oh, Ay, naku. Meron pala akong papakita sa inyo. Ito po pala yung report card ko at saka medal. Top 1 po ako sa klase ngayong 4th quarter. talaga, anak? Naku, magandang balita yan. Napakatalino mo talaga, Jopay. Ipinagmamalaki ka namin ng nanay mo. Ma, ito rin po pala yung perang sinahod ko kay Ma'am Gina. Ha? Obo. Ang laking halaga nito, anak. Sobra-sobra po yan sa pagkain at mga gamot ninyo. Maraming salamat, anak. Malaking tulong mo sa amin ito. Oy, isa nga pala. Nag-usap na kami ng nanay mo tungkol sa pag-aaral mo. Oo nga. Ibinibigay ko na sa iyo ang buong suporta ko. Pasensyahan mo na rin ako kung hindi kita sinuportahan dati. Basta kung kailangan mong tulong, nandito lang kami ng nanay mo, ha? Lumapit ka lang sa amin. Opo, Itay. Salamat po sa inyo ni Inay. Pangako, isasama ko po kayo sa pag-asenso ko. Balang araw. Masaya ako dahil sa wakas, nakuha ko na rin ang buong suporta ng aking mga magulang sa pag-abot ko sa aking mga pangarap. Sa kasalukuyan, nasa grade 11 na po ako at isang honor student. Oo, malayo pa ang aking lalakbayin para tuluyan kong maabot ang aking pangarap. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Darating ang araw, aasenso din kami ng pamilya ko. Ako si Jopay, ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsikanap sa ating kasaysayan ay sina Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Leonel Benjamin, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Narsenga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Subalit sinikap ko pong malampasan yun dahil batid kong yun ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapalakso. Naglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tila mahirap paglabanan kung kaya tayo'y natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na hari namang kapulutan ng isang magandang aral sa buhay. Melba. Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba. Salamat sa Diyos. Napagkaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. Oh, Aimee! Aimee! Ay! Halika! Dali! May sorpresa ako sa'yo! Anak! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Itay! Anak ko.
Dalagita ka na, Amy. 10 taong ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami-dami ko ng pagkukulang sa inyo. At kailangan kong makabawi. Ay, sandali lang ha. O, Amy, ikaw na munang bahala sa tatay mo. At ipaghahanda ko lang siya ng Sige, makakain. gutom na nga ako. O, dyan muna kayo. Opo. Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Dahil nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod nang marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo tayo. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi birong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Dindo. Naku, nasa barkada niya na naman siguro si kuya. Dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng inay. Amy, kapatid mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po, O sige, huwag mo nang sagutin. eh, Dahil nahulaan ko na. tay. Kahit ng mga bata pa kayo, dati ng sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Dapat noon pa. Tay, Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak. Madaling araw na. Saan ka ba nang galing? Nakatulog na nanay at kapatid mo, kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman ako sinabing hintayin niyo ako ah. Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nawawalang hinanatin mo sa akin? Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking amay naging masama? Dindo. Hindi naman kayo makakapagkaila eh. Dahil na yan, kalalabas nyo lang sa piitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. Dala ng matinding pangailangan natin. Hindi kami masaya na ipinapakain nyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati nyo nang gawain ng mga barkada nyo yan? Dindo. Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. Huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan. Dahil kayo man ay nakinabang. Mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aral ni Amy. Kesa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama. Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aming kalooban dahil sa pag-intindi ko sa inyong pamilya ko. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak, Inay, gising pa pala kayo. makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ng itay mo. Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama. Huwag mong kalilimutan. Siya pa rin ang inyong ama. Pues, gusto kong malaman ninyong ikinahihiya ko sa maging isang ama. Lapastangan! Sabihin pa man natin minsan siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at buot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Dina! Magbalik ka rito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dito! Amy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid. Nangakon mapilan ko. Itay, huwag na po nating ungkatin pang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito,
handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun para patunayan ang bagay na yan. Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinagalawan. At sana, matanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Dindo. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Melba, anong pwede kong gawin para mawala ang tindi ng galit at hinanakit niya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusot naming dalawa ng anak kong si Dindo. Buti naman na-chimpuhan ka namin. Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang. Magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lokohin! Nakalawang na ang taktika mong yan! Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Patalim, anong gagawin niyo dyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang! Lalagyan ka lang ng gripo sa iyong tagiliran. At dito pa! Inay. Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo, nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis ka niyang isinugo dito. Si Itay. Kung hindi dahil sa kanya, makanaubusan ka na ng dugo at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Si Itay. Anak, kumusta ka na? Itay. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, ipinangangako ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasayangin. Anak, sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po ang inyong kabutihan na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyo, hindi po kayo nagtanim ng kahit katiting na hinanakit sa akin. anak, mahal kita. Mahal kita dahil anak kita. Sorry po sa lahat, Titay. Sorry po talaga. Walang pagsidlan ang kasiyahang nadama ko nang magkasundo na kaming dalawa ng anak kong si Dindo. Minsan ko pang napatunayang laging matimbang ang dugo kaysa sa ano pa mang bagay sa mundong ibabaw. Sadyang naging maaliwalas para sa aking pamilya ang lahat. Dahil sama-sama kaming nagdadamayan ano man ang problemang dumating. Ako po si Crispin, isang ama. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating palatuntunan ay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Lionel Benjamin,
Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, kina Eric Lucero at Bong Buyar. Ito ay mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli mga giliw naming tagapakinig. Isang babae ang maglalakad ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya si Ditas. Ako po ay naninirahan dito sa Project 4, Quezon City. 19 anyos ako nung una ako maging yaya. Ang trabahong ito ang itinulong ko kay inay at sa aking mga kapatid. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Oh, Sheena, why are you sad? I miss my daddy, Yaya. Kahit lagi kanyang sinisigawan at hindi pinapansin, miss mo pa rin siya? Yes, Yaya. Oh. Because I love him. Oh, don't cry na. 3 days lang naman siya sa Cebu eh. Kaya makikita mo na siya sa Makalawa. Alam ko na, mabuti pa. Let's play na lang. Gusto mo yung Barbie mong paglaruan natin? No, I don't like. And Wala ako dun eh. mag-internet na lang kaya tayo. Maraming games doon, mga educational games pa. No, I don't like. Alam ko na. Mag-hide and seek na lang tayo. Ako ang taya, ha? Tapos, hahanapin kita. Ano, gusto mo? Hello, Daddy. Oh, I miss you. teka, huwag mo nga akong hawakan. Daddy. Umalis ka sa daraanan ko. Sheena, go to your room na lang, ha? Yes, Yaya. O, sige na. Your daddy is tired. Nakainom pa. Sige na, bukas mo na lang siya kausapin. Opo. Sige po, Daddy. Buti naman, pinalis mo na ang batang yun. Ayos din ang pagkakakuha sa'yo ni Daddy para maging yaya ng visit na si Sine. Sir Dennis naman, huwag niyo naman pong sabihan ng ganyan ng anak niyo. Talaga namang visit sa buhay kong batang yun eh. Kaya pwede ba, huwag mo siyang ipagtatanggol sa akin kung gusto mo magkasundo tayo. Ditas, Sir, bakit narito ka pa sa terasa? Tulog na ba si Sheena? opo Sir Rafael, tulog na po si Sheena. Nagpapahangin lang po ako dito. Nagpapahangin? Oo. May problema ka. Sir, Ditas, huwag ka nang mahiya, ha? Sabihin mo, baka makatulong ako. Alam mo, sa ilang buwan na pagtatrabaho mo rito, napalapit ka na sa akin iyan. Dahil na rin sa mahusay mong pag-aalaga sa aking apo. Kaya sige na, sabihin mo na ang problema mo. huwag po sana kayong magagalit sa itatanong ko. Bakit nakagagalit pa? Ano ba yon? Bakit po ganon si Sir Dennis? Bakit kung tratuhin niya si Sheena, parang hindi niya mahal? Hindi niya pinapansin ang paglalambing ng bata. At kung pansinin man niya, para lang sigawan at paalisin sa harap niya. Bakit po ganon, Sir Rafael? Anak po ba talaga ni Sir Dennis si Sheena? Talagang nakakainis po ang anak na yun ni Sir Rafael, Nay. Ang sungit. Kabaliktaran siya ng daddy niya. Siguro, gwapo siya. Bakit niyo naman po nasabi yun? Abay, dahil mula nang pumasok ka doon, wala kang sinabing pangit ang anak ni Don Rafael.
Gwapo nga po siya. Sayang nakagwapuhan dahil masama naman ang ugali niya. Masungit. Hindi mapagmahal sa anak. Baka naman may dahilan. Kaya siya nagkakaganon sa anak. Kahit ano pa pong dahilan yon, hindi pa rin tama na maging malupit siya sa sarili niyang anak. Wala namang kasalanan si Sheena sa nangyari. Dapat payuhan siya ng kanyang ama. Pinapayuhan po siya, Nay. Ayaw lang niyang makinig. Bakit ba gusto mong mag-inuman tayo? Gusto ko lang makalimot, Eljan. Gusto mong kalimutan ang birthday ni Sheena? Birthday niya ngayon, di ba? Oo. At anibersaryo rin ng kamatayan ng asawa ko. At kasalanan ni Sheena yun. Huwag mong sabihin niya, pare. Aksidente ang nangyari. Kung hindi siya nagpabili ng cake sa mama niya, hindi madadamay si Helen sa barilan sa lugar na yon. Hindi siya mamamatay. Kaya kasalanan ni Sheena ang lahat. Kasalanan niya. Bakit ba naging ganyan ang pangangatwiran mo? Wala ka na bang pagmamahal para sa anak mo? Apo, Tana. Ha? Tana, birthday mo ngayon. Hindi ka dapat umiiyak, ha? Oo nga naman, Sheena. Dapat happy ka ngayon. Kasi po, hindi na naman umatay ng birthday ko si Daddy. Galit pa rin siya sa akin dahil sa nangyari kay Mommy. Apo, kasi... Hindi na po ba ako love ulit ni Daddy ko, Lolo? Yaya? Hindi na po ba ako talaga niya love? Mamahalin ka rin niya uli, Sheena. Darating din ang araw na yun. Huwag ka lang maiinip, ha? Sana pala. Sumama na lang ako kay Mami nang umalis siya. Para masaya na kami sa heaven. Hindi ka ikaw mo makakauwi ngayon, anak? Abi, bakit? Sobrang lungkot po kasi ng alaga ko, Nay. Hindi ba birthday niya kahapon? Opo. Kaso, hindi na naman po umattend ang daddy niya. Kaya hanggang ngayon, napakalungkot pa rin po ng alaga ko. Kaya po, gusto kong aliwin. Ay, kawawa naman pala siya. Siya, sige anak. Umuwi ka na lang pag maayos na siya, ha? O kaya, ipasyal mo siya rito bukas. Para naman matuwa siya. Sir Dennis, pwede ko ba kayong makausap? Kung tungkol sa alaga mong pag-uusapan natin, wala akong panahon. Tigilan mo ko. Bakit mo ba pinahihirapan ng anak mo? Wala naman siyang kasalanan. Tama na. Siya man nasaktan din sa pagkamatay ng mami niya. Tama na! Tumigil ka na! Bakit ba ipinagkakait mo sa anak mo ang pagmamahal mo? Mabalag ka nga kahit nawalan ka ng asawa. May anak ka. Madarama mo ang yakap at halik niya sa'yo. Samantalang ako, alam mo ba kahit mag-asawa ako, hindi ako magkakaroon ng anak kailanman. Huh? Dahil sa pagkakaroon ko ng sakit sa matris. Kaya kahit gustuin ko, hindi na ako magkakaroon ng anak. Titas? Kaya sana, sir, huwag mo sayangin ang magandang biyayang naiwan sa'yo. Dahil hindi lahat nagkakaroon yan. Gusto mong umalis na kina Don Rafael, anak? Opo, Nay. Pero bakit? Ikaw na rin ang siyang nagsabi. Malaki ang pinasusweldo sa'yo ni Don Rafael at mabait siya. Totoo po yun. Kaya lang, hindi ko na po matagalan eh. Hindi ko kaya ang ginagawa ni Sir Dennis sa kanyang anak. Sobra po ako naapektuhan. Oo, pero kawawa naman si Sheena pag umalis ka.
Bago po ako umalis, sisiguraduhin ko na may kapalit na ako para hindi po siya gaanong malungkot. Hello po, Yaya. Aba, parang ang saya mo ngayon ah. Yes po, Yaya. At bakit? Kasi po, ipinasyal ako ni Daddy. Oh, totoo? Opo. Alam mo po, Yaya, hindi na po siya galit sa akin. Nag-sorry pa nga po siya eh. Sabi pa po niya, lagi na niya akong mamahalin. Oh, salamat naman kung ganun. At Ditas, Um, gusto kong magpasalamat sa iyo. Sir Dennis? Dahil sa mga sinabi mo, natauhan ako. Namulat sa aking pagkakamali. Sir? Hindi ko nga pala dapat sayangin ang magandang biyayang nasa akin. Naging napakasaya ko rin ang sandaling yun dahil napamahal na sa akin ng aking alaga. At ang plano kong pag-alis sa kanila ay hindi na natuloy. Dahil ngayon, dalawa na silang inaalagaan ko ng kanyang daddy. Stepmother na ako ngayon ni Sheena. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Ditas, dating Yaya, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsikanap sa ating kasaysayan ay sina Jeneline de la Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Maynard Landicho Jr. Taglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang naging matalino sa pagharap sa kanyang damdamin. Siya ay si Lynette. Wala na kaming ama ni Ate Nelly. May asawa na siya at doon na sa Maynila naninirahan. Kaya kami na lang ni Inay ang naiwan sa probinsya. Pero umanaw din si Inay pagka-graduate ko ng college. Mula noon, kina ate na ako pumisan. Sarap pala mag-bake ng cake ni Lynette. Totoo, Kuya Leandro? Oo, sabi. Okay na mo naman hanggang ngayon. Yan, makain pa rin ako. At lagi na tayong makakakain ng mga binake niya. Dahil nga, lagi na nating makakasamang kapatid ko. Yun. Okay na okay sa akin yun. Thank you, Kuya. Hindi ka naman dapat magpasalamat. Kapatid ka ng asawa ko, kaya dapat tulungan ka namin. Tama ang Kuya Leandro mo, Lynette. Isa pa, patatanggihan ko ba naman ang maganda kong hipag? Ay, Kuya, dumating ka na pala. Uy, ano, kumusta ang maganda kong hipag? Okay lang. Tinutulungan ko si ate sa mga gawaing bahay dito. Ganun ba? Kasi sa makalawa pa naman yung umpisa ko sa office na papasukin ko. At dahil dyan, may pasalubong ako sa'yo. Huh? Eto. Wow!
Chocolates? Uy, kuya, mamahaling yun, no? Okay lang yun. May pera naman ako eh. Ay, thank you. Lynette. Huh? 3 ang chocolates na yan. Oh, Ibig sabihin, ginawa kong 3 para may makain ka ng paulit-ulit. Ating gabi na. Pero, di pa rin ako dalawin ng antok. Kahit na ayokong isipin, pilit na pumapasok sa isip ko si Kuya Lianza. Ay, bakit mo ganito? Parang, sobra akong attracted sa kagapuan niya. At lalo ako nahuhulog sa kanya. Dahil ang sweet-sweet niya sa akin. Pero, mali ito. Dahil asawa siya ni Ate Aleli. Bakit naman hindi ka makakasamang mag-snack sa amin? Sandali lang naman tayo ni Digna. Ay, siya nga naman, Lynette. Don't tell me, ha? Susunduin ka uli ng bayaw mo. Oh, ganun na nga, Jimbo. Igno. Bakit ba lagi ka na lang sinusundo ng bayaw mo? Ha? Oo nga. Hindi ka na naman bata. Naalala lang niya ako, no? Alam kasi nila, ni ate na hindi pa ako matagal dito sa Maynila. Kaya pinayagan siya ni ating sunduin ako palagi. Uy, girl, huwag kang magagalit, ha? Bakit? Hindi rin tama na maging super close kayo ng bayaw mo, ha? Bakit nga? Baka isa sa inyo ang ma-fall or baka parehas kayong ma-fall in love sa isa't isa. Tama si Digna, Lynette. Tao lang kayo. Maaaring matukso. At ikaw, babae ka. Kaya dapat mas maingat. Di ba, Digna? Correct! Kaya, girl, dumistansya ka rin. Mas mabuti kung kay Jimbo ka na lang mapapalapit. Kasi binata ito eh. Pero yung Kuya Leandro mo, mahirap yun. Kasi asawa siya ng ate mo. Lynette, natagalan ka yatang Oo, lumabas. kuya, pasensya na ha. Kinausap pa kasi ako nung ibang office mate ko eh. Nasaan na yung kotse mo? Nandun sa kabilang side nitong building. Oo. Marami kasi nakapark dito. Punta lang natin. Okay, sige. Halika na. Teka, kuya. Yung bewang ko, huwag mo ko hawakan. Ha? Baka mamaya kung anong isipin ng mga makakakita. Lalo na yung mga office mate ko. Asawa ka pa naman ng kapatid ko. Tatawid lang kasi tayo kaya... Kaya ko pa, Kuya Leandro. Kahit di mo ko hawakan. Yun ang problema ko, Digna. Naku, yan ang nga bang inaalala ko noon pa, Day. Nagkaka-feelings ka na sa bayaw mo. At mukhang ganun din siya sa'yo. Ayoko naman ito eh. Gusto ko naman siya iwasan eh, pero paano? Pareho kami nakatira sa iisang bahay. Girl, umalis ka na kasi doon. Habang hindi pa huli ang lahat. Humanap ka ng ibang matitirahan. Ano sasabihin ko lalo na kay ate? Ayoko makahalata siya eh. Ayoko masaktan ko ate ko. Ay, ako, girl, mag-isip ka ng reason. Yun. Ay kung ayaw mong masira ang buhay mo, Day, maging ang pagiging magkapatid niyo ng ate mo. Ay, oo, sige, Lynette. Ay, naku! Yun lang pala eh. Maraming salamat po, Tita Laura. Mabuti nga yun nang may makasama ako dito. Hindi ako gaano malungkot. Nalulungkot po pala kayo dito, Tita? Oo naman. Kasi nga yung 2 pinsan mo parang nasa ibang bansa na. Kaya talagang matutuwa ako kung makakasama kita dito. Uy,
Ano bang meron? Bakit ang daming pagkain natin ngayon? Parang despedida raw ito ni Lynette. Ha? Despedida? Bakit, Lynette? Mag-abroad ka ba? Ay, hindi, kuya. Lilipat na ako sa bahay ni na tita namin. Si Tita Laura. Bakit? Kasi kinausap niya ako na doon na tumuloy sa kanya para naman may kasama siya. Nasa abroad na kasi yung mga anak niya eh. Mabait ang tiyan namin yun, Leandro. Isa pa, walking distance lang doon ang office ni Lynette, kaya okay lang yun sa akin. Kung ganun, hindi ka na pala namin makakasama. Ay, sandali. Kukunin ko nga pala yung ginawa kong dessert natin. Excuse na ha. Okay. Lynette, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Para naman makakwentuhan pa rin kita. Kahit naroon ka na. Ay, naku, sorry kuya. Pasensya ka na. Ha? Pero mas mabuti kung kay Ate Aleli ka makikipagkwentuhan. Siya yung may karapatan sa panahon mo. Aleli, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Parang pasamon daigdig ah. Dumating na ako. Narito na ako. Bakit mo nagawa sa akin to, Leandro? Naging tapat naman ako sa'yo. Pinagsilbihan kita. Teka, ano na naman bang drama yan, Aleli? Hindi ka na makakapagkaila sa akin. Nakita ko kayo kanina ng babae mo. Pumasok kayo sa motel. Ha? Nung unang nang babae ka, pinatawad kita. Ngayon inulit mo na naman ang sumamot sa ka. Aleli, I'm sorry. Pagod na ako sa pag-unawa sa'yo. Pagod na ako. Yung palang dahilan. Kaya kahit narito tayo sa park, matamlay ka. Nagkahiwalay palang ate mo at ang bayong mo. Oo, Jimbo. Awang-awa nga kami ni Tita Laura sa kanya eh. Kaya nga yung ginawa ni Tita, pinatira na rin si ate at yung pamangkin ko dun sa bahay niya. Paano yung bahay nila ng bayaw mo? Paupahan ni ate para daw meron silang panggastos na mag-ina. Mabuti na lang pala. Sinunod mong payo ni Digna. Nakaipos ka sa babaero mong bayaw. Oo nga. At nagpapasalamat din ako sa Diyos at sa iyo. Dahil pinapaalalahanan mo rin ako. Lynette, ayokong mapahama ka. Mahalaga ka sa akin dahil nga mahal kita. Pero Jimbo, gusto ko sanang pag-aralan ang damdamin ko bago ako pumasok sa isang relasyon. Okay, maghihintay ako. Ang importante, ngayon ay mas may chance na ako. Nagbunga rin ang paghihintay ni Jimbo. Dahil ngayon, kasal na kami. Ako po si Lynette at ito ang aking buhay. Mapagtatagumpayan ang tukso kung ang tao ay magiging matatag at matalino. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, Jonel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Lynette. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.